Breaking news po mga kababayan. Magandang balita, good news ito. Senador Marcoleta, maaaring makalabas na ngayong araw. Grabe mga kababayan, totoo ba ito? Ito po ang pasabog ni Attorney Neil Abayon. Isa pong magaling na abogado. Pwede palang makapagpiyansa si Marcoleta. Di ba gusto ng mga tangalista bobolista? Hindi na pwedeng makalabas si Marcoleta sa kulungan. Pero ngayon mga kababayan, malaking revelasyon. Talagang makakalaya na si Marcoleta. Pakinggan po natin ang magaling na abogado na ito na si Attorney Neil Abayon. Nako po, nagulat ako. Yung aking balahibo mga kababayan ay tumataas na, tumatayo. Dahil nga, lagi nating sinasabi na lalaya na si Marcoleta, sasabihin nyo fake news. Panoorin nyo kasi. Yung mga basher ko, manood kayo. Kaya nga nandito tayo para subaybayan ang kinakatakutan ng lahat na si Marcoleta ay maaaring makalaya. Yan ang sinasabi ni Attorney Neil Abayon. Baka makalabas ngayong araw, ngayong gabi. Totoo kaya ito? Panoorin po natin, pakinggan natin at sabay-sabay po tayong magkomento at mag-react. At bago ang lahat mga kababayan, i-like nyo naman ang video. Subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Subaybayan na rin natin si Neil Abayon. I-subscribe na rin natin ito kasi magaling na nagpapaliwanag at kakapulutan ng aral ito. Mga kababayan, kaya ito na, pasabog natin. Magugulat ang mga tangalista. Auntie Claire nagulat. Junior, naku po, nag-iiyak na. Si Tuplok, nag-iiyak na. Si Pinky, naku, yari na. Ito na po ang pasabog natin. Magugulat ang lahat dito. Okay, so ang big question po talaga natin for today is whether or not meron po ba talagang quote-unquote non-bailable offense under our legal system. At ito po ay related sa final na petition to post bail ni Senator Marcoleta kahapon, August 14, 2026. So, i-discuss ko po to kasi I think may malaki pong misconception sa general public regarding sa pagpiyansa. Kasi lagi pong non-bailable ang ginagamit talaga na term. Pero in the strict legal sense, wala naman po talagang non-bailable offense, kundi meron lang tayong bail as a matter of right or discretionary bail. Okay, so yan po ang i-explain ko today para mas maintindihan nyo po talaga, and of course, para iwas din po tayo sa misinformation. And aside from that po, magbibigay na lang din ako ng mga actual examples in relation sa mga pagpiyansa-piyansa na to para mas maintindihan nyo po talaga. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor. At baka po napansin nyo, medyo binago ko lang yung camera angle, so let me know lang din po sa comment section kung tingin ba ninyo may nagbago or wala naman, parehas pa rin ba akong Seymour pa rin. Okay, so anyway po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so brief facts lang po muna tayo para maintindihan nyo talaga yung current status ng case ni Senator Marcoleta and of course yung full context po ng discussion natin. So si Senator Marcoleta po currently ay nakadetain po yun siya, or kung sa Tagalog pa, nakakulong kasi po he allegedly committed a violation daw po of RA 7080, which is yung batas po natin na nagpipinalize sa krimen na plunder. So yung main allegation po against Senator Marcoleta is that he received 75 million pesos by reason of his office. Therefore, it can constitute daw po as a violation of the crime of plunder. So, ang pinaka nangyari po talaga dito ay nakatanggap po siya ng 3 donations from 3 private individuals, at yung isa po sa individuals na yon ay si former Congressman Mike Defensor. At yung panahon po kasi nung na-receive yun ni Senator Marcoleta yung donations ay January 2025, which is a month prior to the start of the campaign season. So, dun po ngayon nagkaroon ng questionable area kasi alam naman natin nung 2025 si Senator Marcoleta po, di ba, he was an aspiring senator pa lang dati. Pero since hindi pa start yung campaign season, yung ina-allege ngayon sa kanya ay tinanggap niya yon nung panahon na congressman pa siya. So pumapasok daw po yung by reason of his office, yung pagtanggap. Kaya nga daw po posibleng maging krimen yun ng plunder. Yun yung pinaka-legal theory po ng case against him at present. So it's actually an interesting case kasi kung titingnan din po natin yung timelines of the situation or of the case ni Senator Marcoleta, January niya natanggap pero February, election season. So may room talaga for argument din si Senator Marcoleta na sabihin na nung tinanggap niya yon ay
hindi yun for reason of his office, kundi for campaign purposes starting nung February 2025 election. So yun lang yung Ayan mga kababayan ko, di ba? Sabi ko sa inyo Kasasabihin nyo non-bailable? Si Marcoleta, lalaya talaga ito ngayon o bukas. Hindi natin alam mga kababayan, basta makakalaya ito. Hindi mananaig ang kadiliman. Hindi mananaig yung mga tangalista at bobolista dito. Lumayas kayo dito. Yan ang sabi ng mga naniniwala po na si Marcoleta ay makakalaya. Kasi yung mga nabubuljak ni Marcoleta, pilit na idinidiin at sinisiraan si Marcoleta at talagang ginawan nila ng masama ito. O, di ba? Ito ba? Talagang makakalaya ito mga kababayan. Panoorin natin hanggang dulo kasi abogado yung nagsasalita. mga nakikita kong mga possible arguments to this case po of Senator Marcoleta. Okay, so anyway po, going back to our main discussion, si Senator Marcoleta nga po ay currently nakakulong for an alleged violation of RA 7080, the crime of plunder. Tapos kung makita po ninyo dito, ang penalty po kasi for the crime of plunder is this one. Kita nyo naman po, di ba? By life imprisonment, shall be punished by life imprisonment with perpetual absolute disqualification from holding any public office. So dito po, ipakita ko lang din sa inyo kasi baka magtaka kayo. Ang nakalagay pa kasi dito, 75 million yung threshold ng plunder. Pero currently, 50 million na po yan kasi this one is amended. So, i-click nyo lang po itong section 12 of RA number 7659 para mas maintindihan nyo. So, pinapakita ko lang din po yung amendment sa inyo kasi this is just one way of me reminding everyone na pag hindi po talaga kayo sure, dapat po talaga mag-double check, verify ng sources ninyo sa discussion, or kung gusto nyo mas safe talaga, mag-consult po kayo or mag-contact sa isang licensed professional kasi may mga amendments po yan sa batas. So, kung mahilig po kayo mag-Google or mag-AI, baka ma-miss nyo to tapos mag-assume kayo na 75 million pa yung threshold. Pero currently, plunder 50 million pataas na yan because it has been amended by this. So I would just like to emphasize that kasi kung itong 70-80 lang po titingnan ninyo ay 75 million sakto. Pero that's just additional discussion na lang po at para lang din reminder po na mag-ingat po tayo sa pag-share ng unverified information. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. Senator Marcoleta currently detained. The main allegation, violation of plunder kasi tumanggap siya ng 75 million total donations allegedly by reason of his office kasi during January 2024 pa niya natanggap, which is sitting congressman po nga siya nun. But ang isa naman pong counter-argument dyan nila Senator Marcoleta ay reasonable yun siya na makonsider as for campaign purposes kasi campaign season naman na po the following month, the very following month, February 2025. At alam naman po ng lahat, public knowledge po na si Senator Marcoleta during that time has already filed his certificate of candidacy for Senate for the 2025 elections. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. At yung next po na maganda lang din take note niyo is yung penalty na life imprisonment kasi mas maintindihan niyo po yung concept ng next discussion natin yung tungkol sa bail pag i-take note niyo po itong life imprisonment penalty. Okay, so yan lang po for the facts of our case. Ngayon po, pag-usapan na talaga natin kung whether or not meron po ba talagang mga quote-unquote non-bailable offense under our legal system. Jollibee Spicy Chicken Ayan Joints. mga kababayan, napakaliwanag po. Nako, nanginginig na yung mga tagasunod ni Pinkilista at mga tulpulista. Nako, nanginginig na yung mga mali-maleta. Yari kayo. Pag si Marcoleta talaga nakalaya, nakapag-bail, nako, magtago na kayo. Ito na ang balita natin. Alam mo naman kasi more, gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo, sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so before I Ayan mga kababayan, yung mga subscriber natin na hindi pa nakasubscribe kay Attorney Neil Abayon, i-subscribe nyo na. Tulungan po natin. Ako kasi 300,000 kung may 100,000 na hindi nakasubscribe kay Attorney, malaking tulong yon. I-subscribe nyo na.
answer that question po, tingnan muna natin yung legal basis para mas maintindihan ninyo. So we are back in the 1987 Constitution at yung relevant provision po natin is Article 3 of the Bill of Rights, Section 13 po to be specific. So ito po yung relevant provision talaga natin dito. All persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi po reclusion perpetua or life imprisonment ang penalty ng isang krimen, ang bail po or ang pagpiyansa ay matter of right po yung tawag dyan. So when you say matter of right, karapatan po natin yan. So hindi po yan pwede pigilan ng korte or kahit na sino pa man. Okay, so yung gagawin lang po ng korte dyan, i-determine niya with the assistance of the prosecutor kung magkano yung amount ng bail. Tapos pag napadala mo na, na-submit mo na, nabigay mo na po yung amount ng bail na yon, ay dapat iparelease ka na po ng korte from your detention. Again, that is for cases kung saan hindi po reclusion perpetua or life imprisonment yung penalty nung kaso. Okay, so matter of right bail po yung discussion na yon. So ang next question natin, saan papasok dito yung case ni Senator Marcoleta? Kasi life imprisonment po, di ba, yung penalty like what I showed you kanina dun sa RA 7080. So dito po yun siya papasok naman sa second part, which is when evidence of guilt is strong. Pero babalik na rin lang po natin yan. So ang ibig sabihin po nitong when evidence of guilt is strong, pag ang krimen naman po, ang penalty ng isang krimen ay reclusion perpetua or life imprisonment, pero hindi malakas yung ebidensya of guilt, ay pwede pa rin po makapagpiyansa or mapayagan magpiyansa, mag-post ng bail ang isang akusado. So ang So yan, sinasabi natin mga kababayan, talagang makakapagpiyansa na si Marcoleta. Ang galing ng paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Nako, yari na mga tangalista. Nanginginig na sa takot. tawag naman po dito discretionary bail. So discretionary bail na siya kasi meron pong requirements na kailangan mapakita yung akusado dito. Tapos kaya po siya may discretionary factor kasi re-reviewin siya ngayon ng korte, ng judge kung na-comply ba yung requirements, which is yung requirement na dapat hindi malakas yung ebidensya against the accused. So in other words po, kahit na po O yan mga kababayan, mahina naman talaga yung ebidensya laban kay Marcoleta eh. Di ba mga kababayan? Kaya yari kayo. Pinky, yari. Boying, yari. Takot na. Si Junior, takot na rin. Lako, yari kayo pag nakalabas si Marcoleta dito. life imprisonment, reclusion perpetua, or capital offense yung nakomit ng isang tao, pag mahina po yung ebidensya ay pwede pa rin siya magpiyansa. Pero hindi po siya automatic at hindi po siya pwede i-demand ng accused kasi nga discretionary na siya because of this requirement. Unlike dun sa first discussion natin, matter of right, since usually yung mga ganong cases ay hindi siya considered na severe talaga or capital offense, kaya matter of right po talaga yung karapatan ng pagpiyansa doon. Dun sa cases na bail is a matter of right, kahit na po malakas yung ebidensya, meron talagang sabihin natin may mga video evidence, may CCTV footage, nakita na siya talaga yung gumawa ng krimen, madaming testigo na magte-testify na tinuturo si accused talaga yung nag-commit. Pero despite the strength of the evidence, since mababa po yung penalty, ay matter of right pa rin po talaga yung pagpiyansa. Yun yung difference talaga nila. Whereas dito naman po sa discretionary bail, pag mahina talaga yung ebidensya, dun ka lang pwede na mapapayagan magpiyansa. So kung titingnan po natin or i-compare natin, kaya ko lang din sinishare itong additional discussion na to, ay may sense of ano din po kasi parang unfair kasi dun sa mga krimen na mababa yung penalty pero sobrang lakas ng evidence mo, matter of right yung mag-bail. And then yung next na lang na interesting follow-up question dito actually is ito bang requirement na yung accused yung magpakita ng evidence para makakalaya siya, makapag-post siya ng bail, hindi ba yun contradictory sa presumption of innocence? So ang titingnan lang po natin dyan, ito kasing sa petition for bail, this does not touch on determining pa the guilt of the accused, whether or not guilty beyond reasonable doubt by yung accused. So hindi to siya directly related po talaga sa presumption of innocence or sa general rules or principles sa prosecution of offenses. This is a separate proceeding po na petition for bail yung tawag. So may different set of rules din po talaga siya and requirements. At yung requirement nga lang po, ipakita ng accused na mahina yung ebidensya sa kanya. So overall po kung nakikinig naman kayo sa discussion, I'm sure masasagot nyo naman po yung pinaka sa main question natin, which is whether or not meron ba talagang mga non-bailable offenses
offenses. So strictly legally speaking, wala po talagang non-bailable offense kasi pwede naman po mag-bail kahit na capital offense siya or mataas yung penalty. So ang nakikita ko na po kasi kaya naging common term yung non-bailable offense kasi mas madali po siya sabihin. And then kung i-compare mo rin yung mga terminologies, matter of right, discretionary bail versus non-bailable, yung non-bailable parang mas mas matunog or mas may sipa pag sa makita siya ba sa mga headlines sa balita. So yun lang yung mga nakita ko kaya naging commonly siya na ginagamit. At dahil dun sa commonly ginagamit, naging misconception na tuloy na non-bailable talaga. But again, it's not simply non-bailable kundi discretionary yung bail. Ayan mga kababayan ko. O, tignan nyo, bailable pala. Kaya lalabas na ito. So, ano naman sinasabi ng komento? Salute sir, pagkalabas si Marcoleta, sana makasali pa siya sa hearing sa Senado. Masarap kasi pag andun siya. Isa sa mga matatalinong senador. Totoo naman yan. Walang kaso si Senator Marcoleta. Ginigipit lang siya ng administrasyon ni Junior. Nako po, sabi ni Daniel Francisco. Halatang intensyon ng kinaso kay Marcoleta. Dahil ang mga magnanakaw hindi nakakasuhan. We need Senator Marcoleta dahil siya ang tumutulong sa mga kababayan para ikulong ang mga big fish na magnanakaw. God is good. Soon makakalaya siya. Hindi siya guilty. Sinasabi ko sa inyo pakawala ninyo ang mga 80-year-old na si Marcoleta. Gusto lang naman niya pagsilbihan ng kanyang ang bansa. Bakit ba gusto ninyo siya ikulong? Nako, yari si Junior dito. God bless you more and more. Good job sa bansa natin. Neil Abayon at The Wonders Philippines. Ang gagaling nyo. Wow, salamat. Grabe talaga ang gobyernong ito. Junior, nako, yari ka pagdating ng 2028. Nako, yari na mga kababayan ko. Si Junior, magtatago ito. Okay, so yan lang po. Hopefully, mas naintindihan nyo na talaga yung difference at yung masasabi ko na lang din po dito na kayong lahat na nakikinig sa akin since alam nyo na yung difference between matter of right, discretionary versus yung non-bailable offense na term, ay you also do your part po para ma-clear yung misconception na yun. I-share nyo lang din po sa mga kakilala ninyo at sa mga kausap ninyo para mawala yung misconception about non-bailable offenses. Okay, so hopefully klaro po yan. Ngayon po magbigay naman ako ng mga real world example, mga current event po in relation dito sa matter of right, discretionary at mga quote-unquote non-bailable offenses. Itchy brushes ruining your makeup? Ayan mga kababayan ko, ang paliwanag ng magaling na abogado. Talagang posible talaga mga kababayan na makalaya si Marcoleta kasi nga hindi naman talaga walang kalatoy-latoy yung kinaso kay Marcoleta. Ang gusto lang gumawa niyan yung mga bangagista. Alam natin yan mga kababayan ko. Alam nyo kung sinong gumawa dyan. Di ba mga kababayan, alam natin kung sino yan. The Junior at si Yan po Pinky. siguro 'di ba yung tungkol kay Senator Bong Revilla kung saan nakalaya po siya kasi nakapag-post po siya ng 1 million bail at ito pong bail na pinost niya ay related dun sa case na final against him kung saan it is alleged na he is involved daw sa flood control scam amounting to around 90 million pesos. So kaya ko po ito pinapakita sa inyong lahat kasi this is a good example po of a current event kung saan nag-grant yung discretionary bail na diniscuss ko. So in other words, ang napakita po ni Senator Revilla, ni former Senator Revilla dito sa Sandigan Bayan ay mahina yung ebidensya against him kaya pinayagan siya mag-post ng bail. At since nag-petition po siya to post bail, yun po yung tinatawag na discretionary bail under our Constitution. Okay, so para lang din maintindihan nyo talaga, ang kinaso po kasi or ang isa sa kinaso against Senator Revilla dito ay malversation of public funds. So malversation po is Article 217 of the Revised Penal Code. Tapos ang nakalagay kasi niyan dito, if the amount exceeds the latter, the penalty shall be reclusion perpetua. So yung amount na exceeds the latter na to is itong 8 million pesos. So since ang inallege po against former Senator Bong Revilla ay nasa 90 million plus daw yung alleged involvement niya, papasok na itong last sentence which is ang penalty reclusion perpetua. And like what I showed you earlier, pag reclusion perpetua, life imprisonment, hindi na po matter of right yung bail under the Constitution. Ang tawag na nga po doon is discretionary bail. Kailangan ipakita ng petitioner na mahina yung ebidensya against him. So dito, nag-succeed po si Senator Bong Revilla to show the court, the Sandigan Bayan, to be specific, na mahina yung ebidensya against him.
So ultimately po, ang kailangan talaga mapakita ni Senator Marcoleta dito ay mahina yung ebidensya against him. Yun lang talaga yun, para mapayagan siya mag-post ng bail at makalaya din siya tulad nito kay former Senator Bong Revilla. And then yung pinaka-update lang po talaga sa case sa Senator Marcoleta so far ay isiset na yung bail hearing niya on September 3. Ayan mga kababayan, by September 3, maaaring makalaya na si Marcoleta. Dahil nga mahina po ang ebidensya. Si Revilla nga nakapagpiyansa Sa dami ng ebidensya nakapagpiyansa. Si Marcoleta pa kaya na walang ebidensya na mahina. Kaya si Marcoleta makakalaya talaga ito. Antayin nyo. Nagmamadali. Mga basher na bobulis sa tangalista, laging basher. Sinabing makakalaya na magantay. Yan ang gusto ng taong bayan. 'Di ba? Ayan, si Attorney Abayon. Nagsalita na talagang si Marcoleta, maaaring makapagpiyansa ito. Maaaring matulad kay Bong Revilla Jr. na nakapagpiyansa. 'Di ba? Tuloy pa natin. Ako, yari kay mga tangalista kayo. And may mga nakita din po akong news article kasi na sinasabi madami daw magte-testify against Senator Marcoleta. And it's actually going to be very interesting kung paano yun malalabanan ni Senator Marcoleta. Kasi Senator Marcoleta, of course, yung main defense niya, hindi yun by reason of his office yung tinanggap niyang pera, kundi for campaign purposes. So curious lang ako kung ano kaya sasabihin nung magte-testify against him daw. Kasi most likely, ang ite-testify nila nun ay by reason of his office yung pagtanggap. So ipipinpoint ba nila kung saan kaya ginamit ni Senator Marcoleta yung pera na yun, kung saan related nga sa office niya as a congressman. So yan lang po ang mga interesting din na maganda nating abangan dito come September 3. So malayo-layo pa rin po kasi currently August 14, so may mga 2 weeks pa before the first hearing. At hindi po yan isang hearing grant lang agad kasi it would also depend on the number of witnesses na ipepresent ng both parties. Kasi petition po yan, therefore it would undergo a separate set of hearings from the plunder case proper pa talaga. Okay? Ayan mga kababayan ko, malamang mapapahiya ulit ang mga testigo laban kay Marcoleta. Parang Madriaga at Trillanes na masasampal lang ng katotohanan. Parang anti-Claire lang na tinawag na impakta ng palasyo ni Madam Amy. Impakta sa baha. Yan ang sinasabi ng mga komento. For transparency, for a better democracy. Mga kababayan ko, like and share ang bidyong ito. At suportahan nyo rin po yung ating page, The Wonders Philippines. I-like at i-share po ito, mga kababayan ko. O baka yung mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po ako, mga kababayan ko. Para po lagi po kayong updated sa mga ganitong video natin. Gaganda pa na ng mga content natin. Ayan, The Wonders Philippines. O kung sino pang hindi nakapanood kay Auntie Claire, nasupalpal ni Corina Sanchez at ni Kong Erice. 'Di ba? Ayan mga may impakta sa baha Kung sinong hindi pa nakapanood diyan, panoorin nyo kasi mabibigla kayo. Talagang sinungal-ngal ni Corina Sanchez 'yan. Panoorin nyo mga kababayan, magugulat kayo. Kaya ito po si The Wonders Philippines. Ma'am Mirna, shoutout sa inyo. Gaspar Beltran, Ma'am Lokisip. Sana hindi kayo nabaha sa San Simon, Pampanga, sa Makabebe. Baha-baha dyan sa Apalit, Pampanga. Dyan sa Hagonoy, laging baha dyan. Sa Marilao, yung mga kapatid na binabaha, pati Kapilya. Magpakatatag kayo dyan. Sa susunod, pupunta ako na Hagonoy or Makabebe. Pupuntahan ko yung mga kapilya doon. Lubog daw sa baha. Papasyalan natin. Okay po? Salamat po ng marami.